Daylan, The Healer. 234 hanggang 240. Makalipas ang halos kalahating oras, naramdaman ni Daylan ang isang maliit na tihaw sa tabi ng lawa sa Banuan City. Mr. Ember, nandito ka ba? Mula sa pinto ay dumating ang boses ni Secretary Zayden Trump. 10 taong gulang. Nang marinig ni Oldman Moon ang mga salita, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang kislap ng karunungan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Darating. Nang marinig ang boses ni Secretary Zayden Trump, si Luigi Moon, ang apo ng matanda, ay hindi napigilan ang kanyang panloob na salpok, ulong sa sarili, at pagkatapos ay tumayo at lumabas upang batiin siya. Pero akmang bubuksan na sana niya ang pinto ay may nauna sa kanya. Nakita kong binuksan ni Secretary Zayden Trump ang pinto ng maliit na tea house na may magalang na tingin, na sinundan ng isang binata na 25 o 6 na taong gulang, kasama niya, ay dahan-daang pumasok, na naging dahilan ng pagkatakot niya. Ikaw si Daylan, Mr. Ember. Kahit na siya ay naghanda ng maaga, ngunit si Daylan ay masyadong bata sa edad na ito. Hindi mapigilan ni Luigi Moon na mimangot ng malalim, at may bahid ng pagkabalisa at pagiging komplikado sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman na ang kanyang lolo ay isa sa ilang natitirang mga matatanda sa Southfall ngayon, at ang kanyang katayuan ay hindi na nangangailangan ng anumang mga salita upang ilarawan o ilarawan siya. Ngunit ngayon, isang binatang-binata ang dinala sa kanyang lolo, at hindi ito ang punto ay kailangan niyang umasa na tretuhin ng gayong batang lalaki ang kanyang lolo. Ako, aking Diyos, ito ba ay isang biro? Ang kabilang partido ay mas bata pa kay Luigi Moon ng 4 o 5 taon, kaya anong kakayahan ang mayroon siya? Wala naman sigurong gamot diba? Luther Drake. Nalilito ba siya? Ikaw si Dr. Ember. Ngunit sa sandaling ito, si Luther Drake, na nakatayo sa likuran ng matanda, ay biglang humakbang pasulong, at ang kanyang mapupungay na mga mata ay may bakas ng pag-iisip, ngunit siya ay napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay nawala ang lahat sa wala. Nakangiting inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ako si Luther Drake, ito ang unang beses na nagkita tayo. Binata, ikalulugod kong makilala ka." Nang makita ang eksenang ito, kapwa si Luigi Moon, Zayden Trump, at maging ang matanda ay medyo natigilan at nagulat. Hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong bagay bilang isang Luther Drake. Personal na iniunat ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kabilang partido, at, sa ganap na pantay na paraan, ipinakilala muna ang kanyang pangalan. Ito. Hindi ka panipaniwala diba? Zunlun. Ikaw pala ang matandang doktor na si Drake. It's a pleasure to meet you. I'm Daylan Ember. Hello. Nagulat na lamang si Daylan Ember nang makita niya ito. Medyo na-flatter ako sa pagiging magalang. Ngunit nang magtinginan siya sa mata ng isa't isa, at maramdaman ang nakakatakot na presyon na parang puyaw ng tubig, ang kanyang puso ay biglang kumirot, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig, at 2 salita ang hindi maiwasang lumabas sa kanyang puso. Master. Isang tunay na master. Dapat mong malaman na dahil nag-practice siya ng Sianmen exercise na Sit and Forget Sutra, ang kanyang sensitivity ay hindi bababa sa 10 beses o 100 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Ngunit ngayon, kahit nasa antas na ito ng paglilinang, marangal niyang sinasanay ang ika-4 na antas ng chi, ngunit isang sulyap lamang mula sa kabilang partido ay medyo nabalisa at natakot pa siya. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay malamang na isang malakas na tao na may lakas laban sa langit. Hindi bababa para sa mga henerasyon. Damn, I'm afraid even a master at this level is nothing in front of him, right? I didn't expect this 10-year-old to be so terrifying, the peak of the late congenital, or the great master of congenital. Hindi napigilan ni Daylan ang pag-ungol sa kanyang puso. In all fairness, kahit ang kanyang master na si Ming Daochuan, isang sentenaryan na mahigit 100 taong gulang, ay hindi nakakatakot gaya ng iba. Kaya malinaw na ang lakas ng kalaban ay higit pa sa kanyang amo. Galing. Ito ay talagang kahangahangang. Daylan,
Magandang pangalan, matagal ko na itong tinitingala. Hindi talaga kasing sikat ng isang taon. Hindi ko akalain na Dr. Ember, hindi ka lang sanay sa medisina, kundi maging. Kailangan ko talagang sundin ang mga dati kong buto. Nagulat si Luther Drake nang marinig niya ito. Hindi ko inaasahan na makikita ng kabilang partido ang mga detalye niya, at hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Oo naman, may mga mahuhusay na tao sa bansa, bawat isa ay nangunguna sa daan-daang taon. Luma na talaga ang mga dati kong buto, matanda na. Nang marinig ito, sina Luigi Mon, Zayden Trump at ang iba pa ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Imposibleng malaman ito, dahil nakakaloka ang eksenang ito. Hindi ko inaasahan na ang isang binatang tulad ni Daylan ay makakakuha ng ganoong papuri mula sa bibig ni Luther Drake. Hindi ito dapat papuri, ngunit bumantong hininga. Ngunit paano ito posible? Upang malaman kung anong uri ng tao si Luther Drake. Ang pinuno ng marangal na Huaxia Medical Church, ang nakakatakot na nakangiting mukha ng kamatayan sa Sijucheng Circle ilang dekada na ang nakalipas, ang pinuno ay personal na naglilingkod. At ang isang sikat na superhero, kung gaano karaming mga batang bayani at pinuno ang sinubukan ang kanilang makakaya at sinubukan ang kanilang makakaya upang makakuha ng isang salita ng papuri mula sa kanya, ngunit karamihan sa kanila ay bumalik na may balahibo sa kanilang mga lalamunan at natalo. Napakaliit na bilang lamang ng mga nakababatang henerasyon ang nagtagumpay at walang katapusang ipinagmamalaki ito. Pero ngayon, kung ipapaalam mo sa kanila na unang beses pa lang silang magkita, talagang mapapabuntong hininga ang isang binata sa edad na 20 anyos. Iniisip ko kung ano ang iisipin ng mga taong iyon sa kabisera. Hindi ka panipaniwala. Matanda Drake, medyo mahirap para sa isang matandang tulad ko na hulaan ang iyong mga bagtong. Gusto mo bang ibunyag ito? Maging ang matanda ay hindi napigil ang sabihin. Sumulyap si Luther Drake kay Daylan, at matapos makita ang salitang lihim sa bibig ng kabilang partido, tumango siya ng may ngiti, at ibinaling ang kanyang ulo sa bibig ng matanda at ginawa ang salitang katutubo. Kanya. Nang makita ang eksenang ito ay dahil sa kanyang katayuan bilang isang matanda. Matapos ang napakaraming taon na makita at marinig, ang tinatawag na Ember Gifu, hindi niya maiwasang magulat. Huminga siya at tumingin muli kay Daylan na may halong gulat. Ang mga likas na kabataan sa kanilang 20s, natatakot ako na kahit na ang pinakamalakas na inapo ng mga unang klase ng sinaunang martial arts sect sa kasaysayan ay maaaring hindi magawa ang lahat. Hindi ko inaasahan na hanggang ngayon. Sure enough, there are talents and talents in the country, and they have been leading the way for hundreds of years. It is a blessing for me to have talents like you in South Fall. Maging siya ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maiisip ng isa kung gaano kagulat at katamarin sina Luigi Mon at Zayden Trump kapag nakita nila ang eksenang ito. Sobrang sikat ng matanda. Kung hindi dahil sa iyo at sa mga bayaning iyon noon, hindi na ako maghihintay ngayon. Since I have the honor to meet today, please accept me. Narinig ni Daylan ang mga salita ng dahan-dahan, at pagkatapos ay yumuko ang kanyang tuwid na gulugad ng walang pag-aalinlangan. Ang kabilang partido ay isang bayani ng isang panahon, at siya ay kwalipikadong manindigan sa kanyang pagsamba. Bahagyang ipinikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita, at biglang sumambulat na may malupit na aura tulad ng Wuthering Mountains mula sa kanyang tumatanda na katawan, na para bang siya ay isang sinaunang behemoth na tahimik sa mahabang panahon, tahimik na tinatanggap ang pagsamba kay Daylan. Medyo basa ang mata niya. Bagaman siya ay isang gintong kabayo sa loob ng mga dekada, hindi ito para sa tinatawag na isang pagsamba ngayon. Ngunit sa sandaling ito, ang mga aksyon ni Daylan na maaaring magparamdam sa mga tao ng malalim na taos-puso, ngunit ito ay nagpaparamdam sa kanya na ang mga matatandang ito ay hindi nakalimutan ng mga panahon. Sumang-ayon, tama na. Hindi ako nagsumikap ng walang kabuluhan noon. Mr. Ember, dapat alam mo ang layunin ng pagpunta namin sa iyo, tama. Medyo may sakit ang hepe, tingnan mo. Mabagal na sabi ni Luther Drake sa sandaling ito.
Well, I know. Dahil sa lason sa katawan ng matanda, di ba? Narinig ni Dalen ang mga salita at dahan-daang bumangon, kumikislap ang kanyang mga mata. Nakikita mo. Kasama ni raw ang konsentrasyon ni Luther Drake, ngunit hindi niya maiwasang magulat nang marinig niya ang mga salita sa sandaling ito. Para malaman ang kalagayan ng katawan ng matanda, kahit sa umpisa pa lang, nag-observe siya kahit isang linggo o higit pa bago unti-unting buod ang sagot. Ngunit ngayon, gaano nakatagal mula noong pumasok si Dalen at nakita ang matandang pinuno, ngunit siya ay talagang ipinahayag niya. Paanong hindi ito makapagtataka sa kanya? Nang marinig ang mga salita ni Dalen Ember, maliban kay Zayden Trump na medyo nalilito, hindi maiwasan ni Luigi Moon at ng matanda na magpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Kung tutuusin, isipin mo na si Luther Drake ay labis na nabigla, paano sila makakalma? Dahil ayon sa sitwasyong ito, ayon sa kahulugang ito, hindi ba't sinasabi nito na ang mga medikal na kasanayan ni Dalen ay mas makinang kaysa sa 10 taong gulang na lalaki? At, mas matalino. Ngunit paano ito posible? Ilang taon na siya? Sa kanyang 20s pa lamang, paano niya ito magagawa? I can see it, but that's not the point. It seems a little troublesome. Hindi napigilan ni Dalen Ember ang pagpikit ng mga mata at pag-ungol sa sarili. Ang sitwasyon sa katawan ng matanda ay optimistic gaya ng iniisip niya araw-araw, ngunit tila malapit na ang wakas. Isn't that the point? Mr. Ember, may nakikita ka pa bang mahalaga? Can you tell me frankly? Dahil kung hindi iyon ang punto, ito ay talagang mahirap. Ngayon, maginhawa bang sabihin? Hindi maiwasan ni Dalen Ember na sumulyap kina Zayden Trump at Luigi Moon nang marinig niya ang mga salita, at nag-aalangan na sinabi. Master, Luther Drake, Mr. Ember, pagkatapos ay lalabas ako at magbabantay. Nang makita ito, agad na nag-react si Zayden Trump, at walang pag-aalinlangan, yumuko siya at itinulak ito palabas. Kung gayon ako rin. Nag-aalangan na umatras si Luigi Moon matapos marinig ang mga salita. Let's stay? Luigi? Wala kang dapat iwasan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang ibinuko ng matanda ang kanyang bibig at sinabing may napakatamis ng ngiti, bata, maaari mo bang sabihin sa amin ngayon, kung ano ang nangyayari? Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang kung ano, ang aking mga lumang buto ay makakapitan. Sige, matanda, saka ko nasasabihin ng diretso. Ikaw na matanda. Malapit na ang deadline. Mahinang sabi ni Dalen. Aba, ano? Malapit na ang deadline. Hindi mapigilan ni Luther Drake na magulat nang marinig niya ang mga salita, at ang ekspresyon ng matanda ay medyo natigilan din. Si Luigi Moon lang ang nakakita na si Dalen ay naglakas loob na sampain ang kamatayan ng kanyang lolo, hindi niya maiwasang mapabulalas ng galit, ikaw, umutot ka. Imposible. Shut up! Sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganito? Ngayon humingi ka agad ng tawad kay Mr. Ember. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, biglang napagalitan ang matanda na may galit na ekspresyon. Lolo? Ako? Siya. Agad na nagulat si Luigi Moon sa dagindong ng matanda. Bagamat medyo naagrabyado, agad niyang ibinaba ang ulo kay Dalen Ember at inamin ang kanyang pagkakamali, Mr. Ember, pasensya na po, masyado akong nasasabik. Pasensya na po talaga, kasalanan ko po. Sa harap ng galit na matanda, wala talaga siyang lakas ng loob na maging mapangahas. Nangako man siya ng mga sakripisyo, ang apo na pinakamamahal ng matanda, pare-pareho niyang determinado na huwag itong gawin. 235 malapit na ang deadline. Mr. Ember, may basehan po ba kayo para sabihin na malapit na ang deadline ng hepe? Ayon sa mga sinaunang medikal na record, kung ang isang tao ay malapit ng mamatay, dapat siyang lumitaw sa anyo, at ang kanyang hitsura ay lumulutang, ngunit ang hindi nagpakita si Chief ng ganoong uri ng abnormal na pagganap. Si Luther Drake ay napakahalatang hindi naniniwala ang ilan.
Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga kasanayan sa medikal, maaari pa rin niyang tumpak na makita kung ang kamatayan ng isang tao ay nalalapit, at kung ang liwanag ay babalik. Ngunit ngayon ay wala siyang nakitang mali sa matanda. Sa halip, sinabi ni Daylan Ember na nalalapit na ang deadline. Sa gayong hindi pagkakasundo, natural na wala siyang paraan para hindi ito tanungin. Kung tutuusin, bilang matandang hepe, hindi niya matitiis ang kahit kaunting pagkukulang. Kalahating biro. Luther Drake, maaari mo ring tawagan ang palso ng matanda ngayon. Inilabas ni Daylan Ember ang pilak na karayom na dala niya, dahan-dahan itong tinusok sa mga binti ng matanda, at saka sinabi. Si Wenyan Luther Drake ay halatang natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay iniunat pa rin niya ang kanyang kamay para tawagin ang palso ng matanda, ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, na para bang nakakita siya ng hindi kapanipaniwala, napaungol siya sa gulat. Said, paano ito posible? Paano ito posible? Ito talaga. Matanda Drake, Luther Drake. Nang makita ang eksenang ito, kapwa hindi napigilan ni Luigi Mon at ng matanda na biglang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso. Hindi napigilan ng huli na sumigaw ng malakas. Ah! Chief! Ako! Nang marinig ang malakas na sigaw ng matanda, sa wakas ay nakabawi si Luther Drake, ngunit ang kanyang mga daliri na nakasabit sa palso ng matanda ay medyo nanginginig ng ilang sandali. Malinaw, ito ay mahirap itago. Dumagundong ang mga bundok sa kanyang puso. Okay, old Drake, birth, old age, sickness and death are all the laws of nature. Tsaka, hindi naman sa hindi mo alam na mabubuhay pa ang mga old bones ko hanggang ngayon. Ano? Nang makita ang tagpong ito, paanong hindi pa rin alam ng matanda ang nangyayari, kumurap lang ng kaunti ang maulap niyang mga mata, pagkatapos ay bigla siyang naliwanagan at bahagyang napangiti. Lolo! Nang marinig ito, hindi napigilan ni Luigi Mon na biglang magbago ang kulay, at ang kanyang mukha ay namutla. Dahil sa family affection man o rationality, anyway, ayaw niyang makitang pumanaw ang matanda, pero ngayon. Totoo ba? Darating na ang deadline. Matandang hepe. Napabuntong hininga si Luther Drake nang marinig niya ang mga salita, at hindi niya naiwasang tumingin muli kay Daylan, at taos-pusong sinabi, Mr. Ember, maaari ko bang itanong, bakit ito nangyayari? Obviously, sa sandaling ito ay talagang kumbinsido siya. Maging si Luther Drake ay nagulat na ang isang binata ay maaaring magkaroon ng medikal na kasanayan sa ganoong lawak. Actually napakasimple lang, kasi ang matanda ay may ganitong lason sa katawan. Originally, sa physical quality ng matanda at medyo may toxicity, hindi man lang masakit, pero dahil malapit na ang deadline ng matanda, ang pagkalason sa katawan ay bahagyang nagbago, kaya't may pagtatakip baka hindi mo nakita ang epekto ng elepante dahil kay Luther Drake. Paliwanag ni Daylan. Ganito pala, naging ganito. Magaling si Mr. Ember sa medical talent, ako si Luther Drake, kumbinsido ako. Matagal na natahimik si Luther Drake nang marinig niya ang mga salita, at sa wakas ay hindi niya maiwasang dahan-daang magsalita, bumantong hininga mula sa kanyang puso. Kung gayon Mr. Ember, hindi ba't walang magawa ang aking lolo? Ngunit sa sandaling ito, hindi napigilan ni Luigi Mon na sumugod, hinayla ang braso ni Daylan, at nanginginig ang kanyang boses. Presumptuous, Luigi, anong ginagawa mo? Huwag kang umatras. Nang makita ang tagpong ito, hindi napigil ang mapag-alitan ng matanda na may pagtatampo. Dapat mong malaman na ito na ang katapusan ng araw, hindi ang iba pang espesyal na sakit o lason, kaya kahit na si Daylan ay masama, gaano man ito kasama, gaano man ito hindi mahuhulaan ang kanyang mga medikal na kasanayan, imposibleng makipagkompetensya. Kasama ang Diyos para sa mahabang buhay, tama ba? Kaya sa kanyang opinyon, wala sa linya ang kanyang apo sa sandaling ito at kailangang maging mahinahon at mahinahon. Hindi naman sa walang tulong, kaya lang. Kung mahahanap mo ang mga bagay na iyon, maliligtas ka pa rin. Gayunpaman, hinawakan ni Daylan ang kanyang baba nang marinig niya ang mga salita. Ano? Totoo ba ito? Nagulat si Boss Drake.
Maging ang matandang lalaki na handa sa pag-iisip na harapin ang kanyang kapalaran ng mahinahon, sa sandaling ito, nang marinig niya ang mga salita ni Dylan, hindi niya maiwasang bigla na lang malagutan ng hininga, at bumulong sa sarili sa hindi makapaniwala. Bata, may paraan ka ba talaga? Alam mo naman na katapusan na ng araw na ito, hindi biro. Malapit na ang deadline. Ang sabihing pangit ay dumating ang Diyos upang kunin ang iyong buhay. Hanggang dito, sinabi pa rin ni Dylan na may paraan. Posible kayang talagang patayin niya ang Diyos kasama ng Diyos. Ngunit paano ito posible? Ito ay masyadong walang katotohanan, masyadong hindi ka panipaniwala, tama ba? Matanda, kumuha ka ng kalayaang magtanong, ilang taon ka na ngayong taon? Narinig ni Dylan ang mga salita na may bahagyang ngiti, at biglang nagtanong ng kaunti. Sa taong ito, ako. Natigilan ng matanda nang marinig ang mga salita, at hindi napigil ang sagutin ang katotohanan, sa tingin ko ito ay higit sa 110 ngayon, tama. Hoy! Ano? Hindi mapigilan ni Luigi Mo na magulat nang marinig niya ito, bigla siyang napabuntong hininga, puno ng takot ang kanyang mukha, at ang mga mata na muling tumingin sa kanyang lolo ay puno ng pagkabigla at pagtataka. Obviously, ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang totoong edad ng kanyang lolo. Noong nakaraan, bagamat alam niyang maaaring matanda na ang matanda, hindi niya inaasahan na aabot sa ganitong antas, higit sa 110 taong gulang. Ano ibig sabihin nun? Ito ay hindi ka panipaniwala. Tama na. Gayunpaman, pumalakpak si Dylan bilang isang bagay nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, ang dahilan kung bakit nabubuhay si Dr. Drake hanggang ngayon ay dahil ang kanyang kaharian ay sapat na mataas. Siya ay may mga kwalifikasyon upang patayin ang mga Diyos. At ikaw, matandang lalaki, kung tama ang hula ko, dapat noong bata ka at matanda ka, kumain ka ng isang uri ng kayamanan ng langit at lupa na maaaring magpahaba ng iyong buhay. Isang kayamanan na makapagpapahaba ng buhay. Si Luigi Mon ay halatang tulala nang marinig niya ito, at ang kanyang utak ay ganap na magulo. Hindi naman sa hindi siya pamilyar sa mga uri ng mga salita na sinabi ni Dylan sa mga oras na ito, ngunit, hindi ba dapat sa mga nobela lang, mga fairy tales ang ganitong bagay? Pero ngayon, nakita mo talaga. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay tumingin ng malalim kay Dylan Ember nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay mabagal na sinabi, naaalala ko pa rin na ilang dekada na ang nakalipas, hindi sinasadyang nailigtas namin ni Luther Drake ang isang kakaibang tao. Bilang pasasalamat, nagbigay siya regalo sa akin. Isang napakakakaibang prutas, hayaan mo akong dalhin ito sa lugar, na sinasabi na ito ay maaaring pahabain ang aking buhay ng 20 taon, akala namin ay nagbibiro siya, kaya't wala kaming pakialam, ngunit ngayon. Speaking of this, bigla siyang hindi natuloy. Oo, dapat mong malaman na siya si Moon Someone ay isang down-to-earth na ordinaryong tao, at naabot niya ang rurok ng hari ng mga sundalo minsan, at maaari siyang mabuhay hanggang sa kanyang 90s. Ngunit higit sa 110 taong gulang. Hindi siya nang ahas na isipin iyon noon pa man. Ngunit ngayon siya ay talagang nabuhay hanggang sa edad na higit sa 110. Ang nakayukong tigre at leopardo sa malalalim na kabundukan, at ang unicorn na nakatago sa parang. Handa siyang ibigay sa iba ang ganoong kayamanan. Sapat na bukas ang isipan ng senior na iyon. Hindi napigilan ni Dylan na mapabuntong hininga nang marinig niya ito. Dapat mong malaman na ang mga kayamanan ng langit at lupa na maaaring magpahaba ng haba ng buhay ng 20 taon, kahit na sila ay ilagay sa larangan ng sariling paglilinang, ang mga ito ay may kamanghang-manghang halaga, lalo na sa mundong ito. Pero hindi ko inasahan na ang taong iyon ay handang magbigay. Simple lang, simpleng convincing. Sa katunayan, ang makilala ang taong iyon ay ang pinakamalaking pagpapala sa aking henerasyon. Nang marinig ng matanda ang mga salita, hindi napigilan ng matanda ang pagbuntong hininga, at pagkatapos ay biglang ngumiti, ngunit anak, ang uri ng kayamanan na maaaring magpahaba ng buhay. Natatakot ako na ito ay bihira sa mundo, tama. Kung ito ay matatagpuan ay dapat na isang malaking tanong, hindi ba? Tama, Dr. Ember.
Kung hindi natin mahahanap ang ganoong uri ng kayamanan, matandang hepe, nakikita mo ba kung hanggang kailan tayo mabubuhay? Hindi napigilan ni Luther Drake na hamarang. Malinaw, alam na ngayon ng lahat na ang susi sa problema ay ang kayamanan na maaaring magpahaba ng buhay, ngunit kahit si Luther Drake ay minsan lang nakakita ng ganoong bagay sa kanyang buhay. Sa madaling salita, ito ay dapat na napakabihirang at hindi mahuhulaan. Yun nga lang, kung hindi nila mahanap ang ganoong klaseng kayamanan, hanggang kailan kaya ang matandang pinuno? Siguro yun ang pinakabuod ng problema. Naunawaan din ni Luigi Mon ang katotohanan ito nang marinig niya ang mga salita, at ang kanyang paghinga ay naging mahigpit nang marinig niya ang mga salita. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng matanda, magiging kalahating buwan na lang. Saglit na nag-isip si Dalen Ember, at bahagyang kumunat ang noo. Half a month. It's too short. Napakunot ang noo ng matanda nang marinig ang mga salita, at may gusot na tingin sa kanyang mga mata. Kalahating buwan na lang, at hindi man lang niya inisip kung may oras pa ba sila hanapin ang kayamanan na makakapagpahaba ng kanyang buhay, at hindi man lang siya nagkaroon ng oras para magmadali upang ayusin ang libing. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na lalaki at anak na babae ay masyadong mahina, malayo sa kayang suportahan ang kasalukuyang malaking pamilya Mon. Sa madaling salita, hindi ba posible na pagkatapos ng 100 taon, ang kanyang pamilya ng mga pangako ay magsisimulang bumagsak? Hoy! Ang mga anak at apo ay may sariling mga anak at apo, at ang kanilang mga anak at apo ay may sariling mga anak at apo. Mukhang hindi ko na makontrol ang matandang buto na ito, at hindi ko na mapigilan. Sa puntong ito, hindi niya napigil ang huminga ng malalim at umiling. Nang marinig ito, parehong natahimik sina Luther Drake at Luigi Mon, at maging ang huli ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito sa kanilang mga puso. Dahil kung ito man ay si Dalen o ang mga pahayag ng matanda, ito ay walang alinlangan na isang death sentence para sa pamilya Mon. Tila ang kanilang pamilya Mon ay malapit nang bumagsak ay hindi maiiwasan. Bakit? Master, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Huwag kang magmadali. Ngunit sa sandaling ito, biglang hindi napigilan ni Dalen na hindi makapagsalita. Nang marinig ito, ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matigilan, at ang matanda ay hindi napigil ang kumislap ang kanyang mga mata, at sinabing, "Binata, mayroon pa bang ibang paraan na hindi mo magagawa?" Kalikasan. Bahagyang tumango si Dalen nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang tono, "Mayroon pa akong paraan para makita kung kaya kong manalo ng 1 pang taon o 1 at kalahating taon ng buhay para sa matanda nang hindi kinukuha ang pagpapahaba ng buhay. Kayamanan. Ngunit ang rate ng tagumpay ay kalahati lamang kaya subukan ito o hindi, kailangan mong seryosong isipin ito. Ano pa ba ang dapat isaalang-alang? Siyempre kailangan kong subukan ito. Ipinapangako ko na mabubuhay pa ang matanda hanggang ngayon, at ang buhay niya ay ganap na mapupulot. Kahit anong mangyari, hindi ito mawawala. Walang pagdadalawang isip na sabi ng matanda. Biruin mo, pag hindi mo susubukan ng kalahating buwan, mamamatay ka. Kung susubukan mo ito, maaari kang mabuhay ng dagdag na taon o kahit 1 taon at kalahati ng walang dahilan. Alam ng lahat kung paano pumili. Isa lang ba itong milagrong medikal na pamamaraan, talagang umiiral ba ito sa mundong ito? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Mayroon pa ring mahimalang paraan sa mundo, paano ito posible? Hindi lang siya, kundi si Lao Shixen ay lubos ding natigilan, sa mga salita ni Dalen sa sandaling ito. Obviously, with his realm and level, he was so frightened for a while, which shows how shocking it is. Mayroon bang ganitong mahiwagang pamamaraan sa mundo? 236. Kamangha-manghang. Ang pamamaraang ito ay talagang kamangha-mangha. Siguro kung narinig na ni Dr. Drake ang tungkol sa nagbabalik kamatayang karayom na yang. Nakarinig si Dalen ng tik sa sulok ng kanyang bibig at nagtanong na may bahagyang ngiti.
Malinaw na ang kanyang pamamaraan ay nauugnay sa mundo ng paglilinang, ngunit ang pamamaraang ito ay may mga bakas sa Earth noon, kaya tinanong niya ang tanong na ito. Deadly return ng Yang Needles. Hey! Pero ang life-killing needle method ba ay nilikha ni Bayan Zhu noon? Nang marinig ni Luther Drake ang mga salita, biglang nagbago ang kanyang mukha, at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Ang kanyang ekspresyon ay labis na nakakagulat, at siya ay bumuulong sa kanyang sarili. Ang pamamaraang ito ng acupuncture ay maaaring pumatay sa langit at labanan para sa Shouyuan, ito ay isang alamat. Ang banal na pamamaraan ng acupuncture na nilikha ni Ancestor Zhongbian sa buong buhay niya, kahit na sa mga sinaunang medikal na libro, ito ay nabanggit lamang ng hindi sinasadya. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi niya maiwasang huminto saglit, at pagkatapos ay sinabing nanginginig, hindi ko akalain na may ganitong mahimalang acupuncture talaga sa mundong ito. Magandang insight si Dr. Drake. Narinig ni Daylan ang mga salita at tumingin ng malalim sa kabilang partido, at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa Master ng Southern Medicine, hindi ko inasahan na ang kabilang partido ay madadami pa pala sa ganitong uri ng alikabok, na nakatago sa sulok ng kasaysayan, na sapat na para tawaging isang salitang may kaalaman. Medyo nahihiya ako sa sinabi ni Dr. Ember. Ngayon ko lang narinig, and Mr. Ember, you can actually perform this deadly acupuncture technique. Can you tell me how to do it? Nang marinig ito, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Sa katunayan, nag-ilusyon na siya ngayon na nabuhay siya sa isang aso ng mahigit 100 taon. Malamang dahil masyadong masama at nakakaloka si Daylan Ember. Hindi lamang siya bata, ngunit natapakan na niya ang sinaunang martial arts sa kanyang 20s, at ang kanyang kakayahan sa martial arts ay walang kapantay. Kahit na ang maalamat na acupuncture ay kasangkot sa heaven-killing needle technique. Dapat mong malaman na ito ay isang maalamat na bagay, ngunit ito ay talagang umiiral. I have to say, nakakaloka talaga ito, halos tay. How to do it? It's actually very simple, just 6 words, let it die and then leave. Nang marinig ni Daylan ang mga salita, lumingon siya at tumingin sa matandang lalaki ng malalim, at sinabing dahan-dahan, kung magtagumpay ka, maaari kang mamuhay ng comfortable sa loob ng higit sa 1 taon, at hindi mo kailangang gugulin ang iyong mga paa na may kapansanan. Sa wheelchair na ito, sundan mo lang ito ay katulad ng isang normal na tao. Gayunpaman, dahil ang pamamaraang ito ng acupuncture ay nakamamatay sa langit, ang rate ng tagumpay ay kalahati lamang, o kahit na, ito ay maaaring mas mababa sa kalahati. Speaking of this, huminto siya saglit, at biglang naging seryoso ang tono niya, at sinabing, kaya nga, sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado ngayon, kaya iminumungkahi ko na pag-isipan mo ito ng higit pa, matanda. Patay at isinilang muli. Bahagyang natigilan si Luther Drake nang marinig niya ang mga salita, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa kanyang lumang kilay, at ang kanyang ekspresyon ay naging nag-aalangan at nag-aalangan. Bagamat hindi niya naiintindihan ang pamamaraang ito ng acupuncture, napakalinaw na ng mga salita ni Daylan Ember. Napakahirap at napakababa ng success rate, kaya malamang na maging eksena ang tinatawag na kalahati at kalahati. Say it nicely. Kung hindi sana 2 beses na pinaalalahanan ni Daylan Ember ang matandang hepe na isipin ito, mag-ingat. At si Luigi Mon, ang apo ng matandang lalaki, ay halatang naiintindihan ito, at tila medyo natakot. Hindi niya napigil ang magsabi, Lolo, ang bagay na ito ay dapat hawakan ng may pag-iingat, bakit hindi mo tawagan ang tatay at tita ko dito, magsama-sama tayong lahat. Pag-usapan at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Ang matanda ay ang Optimus Prime at Dinghai Shenzhen ng pamilya Mon. Tanging kapag nabubuhay pa ang matanda ay hindi na siya maglalakas loob na sumalakay, kaya hindi niya maiwasang kabahan at mag-ingat. Hindi sa banggitin mula sa pananaw ng iba pang mga relasyon sa pamilya, hindi siya maaaring huminahon at panoorin ang mga matatanda na subukan ang mapanganib na plano sa paggamot na ito ng personal.
Sa makatuwid, pinakamahusay na hintayin ang pamilya na magsama-sama, pag-usapan at ayusin ang lahat ng mga hakbang sa emerhensya, at pagkatapos ay magpasya kung isasagawa ang gayong mapanganib na medikal na paggamot. Kung tutuusin, hindi biro ang ganitong bagay, kapag nabigo ito ay ganap na magugulo. Ito broken bar. Hindi napigilan ng matanda ang pag-aalinlangan nang marinig ang mga salita. Bagamat hindi siya natatakot sa kamatayan, ayaw niyang magdulot ng sunod-sunod na hindi makontrol na kaguluhan dahil sa kanyang sarili. Nandyan kasi ang identity niya, related to too many people, too many things, imposibleng maging casual. Matanda Drake, ano sa tingin mo? Sa puntong ito, hindi niya maiwasang humingi ng tulong sa kanyang kaibigang dekadang gulang na. Lumingon ang matanda at tinanong si Luther Drake. Ako. Hindi napigilan ni Luther Drake na mapangiti nang marinig ang mga salita, at tumingin kay Daylan na may nag-aalangan na mga mata. Mr. Ember, sa sitwasyon ng matandang pinuno, maaari mo bang ibigay sa amin ang pinakahuling linya? Ano ang pinakamalaking katiyakan? Ang pinakamalaking katiyakan. Mahirap sabihin, ito ay dapat na ang hindi hihigit sa 40%. Saglit na nag-alinlangan si Daylan Ember. Walang paraan, pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa pagpatay sa mga Diyos. Ito ay hindi isang biro lamang. Sa kanyang kasalukuyang cultivation level, nakakaramdam pa rin siya ng matinding pressure. At hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ang pamamaraang ito ng acupuncture ay maaaring maging matagumpay o hindi. Ang susi ay makita ang mga matatanda mismo. Dahil sa pagiging patay at buhay, kung tuwirang sabihin, nangangahulugan ito ng paghuhukay ng muling kayamanan sa sariling katawan, at muling ipanganak mula sa abo. Ang lakas ng loob ay susi. Meron lang 40% success rate, parang medyo mababa. Hindi napigilan ng matanda na tumahimik. Bagamat nabuhay siya hanggang ngayon, kontento na siya, kaya kung ano ang success rate, wala siyang pakialam, subukan lang. Ngunit ang tanong ay kung talagang bumagsak siya, ano ang dapat gawin ng pamilya Moon, at ano ang dapat niyang gawin sa kanyang anak na lalaki, anak na babae, at mga apo. Napakaraming bagay ang dapat alalahanin, at walang paraan para hindi mag-alinlangan. Medyo mababa, pero wala ka nang magagawa. Tingnan mo ako matanda, gusto mo bang tulungan kita ngayon sa karayom, o bumalik ako sa Kapitolyo para makipag-usap sa mga anak ko at pagkatapos ay magdesisyon. Naiintindihan ni Daylan Ember ang kabilang partido nang makita niya ito, at sinabi sa isang nakaka-relax na tono. Bumalik ka na sa kapital. No need, sorry. Lumabas muna kayo at bigyan mo ako ng space para makatawag. Dahan daw ang sabi ng matanda matapos marinig ang mga salita. Utos ng pagpapaalis. Oo, Chief. Nang makita ang eksenang ito, binigyan ni Luther Drake ng isang kindat sina Daylan at Luigi Moon, at silang tatlo ay tahimik na lumabas sa solong silid ng maliit na tea house. Mr. Ember, I'm sorry, medyo naging rude ako sayo kasi masyado akong na-excite. I'm sorry. Pagkatapos lumabas ng single room ng maliit na tea house, biglang yumuko si Luigi Moon kay Daylan at humingi ng tawad. Dahil siya ay emosyonal na pabigla-bigla noon at hindi na makayanan, ang mga salita ni Daylan ay medyo nakakasakit, at siya ay nagsisisi. Pagkatapos ng lahat, gaano man siya katanga ngayon, lubos niyang nauunawaan na si Daylan ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isang kakaibang tao na maaaring pretuhin ng pantay-pantay ng marangal at maging ng matanda, at maaaring magpakita ng mahiwagang karayom, na maaaring pumatay. Ang mga Diyos, siya natural huwag manggahas na maging mapangahas, mag-ingat lamang. Saan, Kuya Moon, masyado kang magalang. Naiintindihan ko. Natural na sinabi agad ni Daylan Ember pagkatapos marinig ang mga salita. Gusto mong malaman kung sino ang kabilang partido. Ang apo ni Lolo Moon sa kabisera, kahit na walang relasyon sa dugo, ngunit ang relasyon na iyon ay hindi mabubure kahit na ano, maaari siyang tawaging pinakamataas na anak sa kabisera.
Hindi ko ine-expect na ang kabilang partido ay makakapagkusa na ibaba ang kanyang poster at sabihin sa kanya ng personal ang mga ganoong salita ng paghingi ng tawad, na napaka-commendable. Patunayan na ang ibang tao ay isang mabuting tao. Dr. Ember, kung magtagumpay ang matandang hepe sa pagkakataong ito, makukuha pa ba niya ang kayamanan na magpapahaba ng buhay? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Luther Drake. Hindi mapigilan ni Luigi Mo na mag-concentrate nang marinig niya ang mga salita, dahil isa rin itong pangunahing issue. Pagkatapos ng lahat, kung ang paggamot na ito ay matagumpay, ang mga matatanda ay maaaring mabuhay ng isa pang taon, o kahit 1 taon at kalahati. Ngunit ang problema ay bilang apo ng matanda, tiyak na umaasa siyang mabubuhay ang kanyang lolo hanggat maaari, at kung mas mahaba ay mas mabuti. Naniniwala akong maiintindihan ito ng lahat. Oo, ngunit ang epekto ay tiyak na hindi kasing ganda ng unang pagkakataon, at depende rin ito sa kalidad ng kayamanan na nagpapahaba ng buhay. Sa madaling salita, imposibleng i-generalize. Paliwanag ni Daylan. Pwede ba? Nakarinig si Luther Drake ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata, na para bang nag-relax siya ng husto. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa silid ang boses ng matanda, "Binata, Dr. Ember, pumasok ka muna." Ako. Nagulat si Daylan nang marinig niya ang mga salita, ngunit dahan-dahan ni Brian yanguksan ang pinto at pumasok. Nakita ko na pagkapasok niya sa single room ng maliit na tea house, may hawak na itim na phone ang matanda, tapos nahihiya siyang ngumiti, inabot niya ang phone sa kamay niya, at sinabing, "Sorry, my son, my anak, gusto ka niyang makausap sa telepono." "Oh, talk to me." "Oh, good." Narinig ni Daylan ang mga salita at natarante niyang sinagot ang telepono, at dahan-dahang sinabi, "Hello, ako si Daylan." "Hello Dr. Ember, ako si Moon Wangyang." Isang malakas at makapangyarihang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, kahit sa malamig na itim na mikropono, tila ipinaramdam sa mga tao ang kanyang kamahalan, na halos kapareho ng matanda, nasa parehong linya. Gayunpaman, pagkatapos ng pangungusap na ito, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng mahabang panahon. Hindi alam ni Daylan Ember ang sasabihin, at ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay tila ganoon din. Katulad nito, makalipas ang halos kalahating minuto, dahan-daang nakahinga ng maluwag ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono, at sa sobrang solemn na tono, tinanong niya, "Mr. Ember, tatanungin ka ng tatay ko. Siya ay isang bayani, kaya gusto kong gawin mo ang lahat para mapanatili siyang buhay. Huwag kang mag-alala, Ginoong Moon, ako ay isang doktor, at ako ay isang Southern din. Iginagalang ko ang buhay ng matandang si Zheng Jin, ang kabayong bakal at ang balat ng kabayo, na nagligtas sa ating buong bansang Chino. Kaya naman, I will definitely go all out to do my best, at least karapat-dapat siya sa konsensya niya." Same time na tiniyak ni Daylan sa isang hindi pa nagagawang tono nang marinig ito. "Salamat." Ang malakas na boses sa kabilang dulo ng telepono ay tila nabulunan, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, narinig ko siyang bumulong, "Kahit ano pa ang resulta, Mr. Ember, ikaw ay magiging kaibigan ng aming pamilyang Moon. Ako, si Moon Wangyang, ay nag-iisa sa iyo. Mr. Moon, hindi ako pumunta dito para makita ang matanda dahil sa pabor mo. Tara, ibaba mo ang tawag, hintayin mo ang magandang balita ko." Napapikit si Daylan Ember at ngumiti, bahagyang nag-sketch ang mga sulok ng kanyang bibig. "Sige, hihintayin ko ang good news mo. Dudo." May abala na tono sa kabilang dulo ng telepono. Nang makita ang eksenang ito, lumingon si Daylan Ember sa matandang lalaki na may bahagyang ngiti, at sinabing dahan-dahan, "Matanda, nakapagdesisyon na ba?" Kalikasan. Ang matandang mukha ng matandang lalaki ay may napakabukas na pag-iisip, at sinabi niya na may ngiti na hindi isang ngiti, "Binata, maaari kong ipaubaya sa iyo ang matandang buto na ito. Huwag kang mag-alala, gawin mo ito ng buong tapang, kahit na ikaw. Mabibigo, walang magbibigay sa iyo ng anumang problema. Ako, si Mundong Tian, ay narito. Kung gusto mo."
Pero matanda, magtatagumpay ako, naniniwala ka ba? Hahaha, syempre naniniwala ako. 237 pababa ng karayom. Mr. Ember, kailangan mo ba ng tulong ko? Ano ang dapat kong gawin? Matapos maayos ang usapin, sinabi ni Old Dr. Drake. Huwag magmadali, tatawag muna ako. Gayunpaman, nang marinig ito ni Daylan, umiling siya, kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Renan Garrison. Sa katunayan, ang karayom, na nagbabanta sa buhay na gusto niyang ihagis ay hindi nangangailangan ng anumang tulong mula sa mga tagalabas. Ito ay sapat na upang ihanda ang mga kinakailangang panggamot na materyales at mga bagay. Si Renan Garrison na ngayon ang pinakamayamang tao sa Banuan City. Siya ang may-ari ng No. Isa na kumpanya at pinakamalapit sa kanya, kaya natural na hanapin siya. Ang Banuan City, sa pinakamataas na tanggapan ng Shanghai Group, si Renan Garrison ay nagbabasa ng isang ulat nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, na bihira mag-ring. Mr. Ember. Baka sa kanyang mga mata ang pagtataka, ngunit ibinaba niya ang ulat ng walang pag-aalinlangan at hindi namamalayan, at agad na kinuha ang telepono na kakaunti lang ang nakakaalam mula sa mesa. Numero. Upang ilagay ito ng mas direkta, ang tawag na ito ay ganap na inihanda niya para kay Daylan lamang, at ang kabilang partido lamang ang kwalipikadong ipagkalat ang kanyang numero ng telepono. Sa sandaling naisip niya ito, hindi niya maiwasang magmadaling pinindot ang answer button, at magalang na sinabi, Mr. Ember, hello, ako si Renan Garrison, ano ang iyong mga order? Malinaw, kumpara sa dati, mas marami siyang nararamdaman para kay Daylan sa kanyang puso. Lumalim ang sindek. Pero wala kang magagawa, total personal experience naman niya ang insidenteng iyon noong isang gabi. Hindi lamang ang marangal at bagong No. Isa na pinuno ng lungsod ang may ganoong paggalang sa kanya, ngunit maging si Nolan Reed, isang mataas na opisyal sa kalaunan, ay tila wala sa harap ni Mr. Ember, at hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Kaya, gaano man kalakas si Renan Garrison, gaano man siya kayaman, ang mga tao ay hindi kailanman lumaban sa mga opisyal mula noong sinaunang panahon, lalo pa si Mr. Ember, na tila mas nakakatakot kaysa sa mga opisyal. Natural, hindi siya nang ahas na maging mapangahas, at lalo pang humanga kay Daylan, isang binata sa edad na 20s. Mr. Gao, mayroon akong napakahalagang bagay na hihilingin sa iyo ng tulong. Padadalhan kita ng Race Eta sa pamamagitan ng text message ngayon, at matutulungan mo akong kolektahin ito. Pinakamabuting gawin ito sa lalong madaling panahon. Gayun din, ang kalidad ay dapat na garantisadong, at walang mga problema kung hindi, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Marahil dahil sa pagmamadali ng bagay, hindi na nag-abala pa si Daylan Ember na umikot kasama niya, at prangka at seryosong sinabi. Important thing. I understand, Mr. Ember, don't worry, you are guaranteed to complete the task. Hindi napigilan ni Renan Garrison na magulat nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay tiniyak ng walang pag-aalinlangan. Malinaw, medyo nakapag-react na siya sa sandaling ito, at ang bagay na ipinagagawa sa kanya ni Daylan Ember ay talagang malaking bagay. Kung hindi, sa karakter ng kabilang partido, imposibleng sabihin sa kanya ng seryoso. Nang maisip niya ito, hindi niya naiwasang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo nang hindi niya namamalayan, at labis siyang kinabahan. Para kay Daylan, matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa kanya, at sa palagay niya ay alam niya ng kaunti. Unawain na ang kabaligtaran ng direksyon ay isang palpak na ugali, hindi mahilig magpahangin, at hindi gustong magpalabis. Kaya kung hindi lang talaga seryoso, paano siya naging abnormal, sa sobrang solemn na ng ugali? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Renan Garrison si Alexander, at walang kamalay-malay na tumulo ang pawis sa kanyang noo. Dahil si Daylan ay kung sino siya at kung ano ang mga kakayahan niya, hindi niya ito sinasabi ng malinaw, ngunit at least ngayon alam na niya ang dulo ng iceberg at naiintindihan niya na ito ay isang malaking tao na kwalipikadong tawaging isang urban wonder.
Kaya naman napakaseryoso ng napakalaking tao sa lungsod at sinabihan siya ni Renan Garrison na seryosohin ang mga bagay-bagay, kung manggugulo siya, tiyak na hindi siya makakain at makakaalis. Ding! At sa sandaling mahulog siya sa mundong puno ng tensyon sa sarili, bahagyang nang inig at tumunog ang teleponong mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ibinaba na pala ni Daylan Ember ang telepono at nagpadala ng text message. Nang makita ang eksenang ito, pinunasan ni Renan Garrison ang malamig na pawis sa kanyang noo, at hindi na siya kabahan o mag-alinlangan. Nakita kong dali-dali niyang kinuha ang kanyang personal na mobile phone at tumawag sa kanyang pinakapinagkakatiwalaan at may kakayahang subordinate. Gayon din sa sandaling ito, ang pinakamayamang grupo sa Banuan City ng Conot University ay nagsimulang umikot. Broken Bar. Sa ganitong paraan, bandang 2:00 ng hapon, dinala ang matandang lalaki, sina Luther Drake, Luigi Mon, Daylan at iba pa sa isang pribadong villa. Nakita ko na ang pinakamaluwag na bahagi ng bulwagan sa unang palapag ng pribadong villa ay matagal nang walang laman, at ito ay napalitan ng isang silindro na gawa sa mahalagang kahoy, na sapat na malaki upang hawakan ang dami ng isang tao. Kasabay nito, maraming mga panggamot na materyales at isang malaking palayok ang nakasalansan sa maayos na paraan sa paligid ng silindro. Ang ilan sa mga halamang gamot na iyon ay napakakaraniwan at maaaring mabili ng basta-basta sa merkado. Mahalaga rin, si Renan Garrison ay gumastos ng 7 numero para sa mahalagang gamot. Well, walang problema. Matapos maingat na suriin ni Daylan ang mga panggamot na materyales, tumango siya ng may kasiyahan. Ginawa rin ito si Renan Garrison sa silid sa wakas na gumaan. Dapat mong malaman na ang mga bagay na hiniling sa kanya ni Daylan Ember na ihanda ay hindi pangkaraniwan, hindi lamang ang sari-sari at sari-sari, kundi pati na rin ang marami sa mga gamot ay lubos na bahagyang-bahagyang, at maging ang ilan sa mga ito ay masyadong mahalaga para matagpuan sa merkado, at maaari lamang silang gastusin mula sa ibang mga channel. Malaking presyo ang makukuha, in short, napakahirap ng proseso. Ngunit sa anumang kaso, ang resulta ay maganda ngayon. Lahat ng inihanda niya ni Renan Garrison ay ayos lang, at siya ay kinikilala ng kabilang partido na si Daylan, at hindi niya siya hinayaang maghanda ng husto. Ito ay nagkakahalaga ito. Mr. Gao? Ito si Luigi Mon mula sa kabisera, Kuya Mon. Baka maging malapit na kayong dalawa. Magsisimula na ako rito. Natatakot akong kailanganin mong iwasan ito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Daylan Ember. Oo, Mr. Ember. Walang pag-aalinlangan na tumango si Luigi Mon matapos marinig ang mga salita, na sinundan ng paghawak sa kamay ng isa't isa ng may pasasalamat, at sinabing, Mr. Gao, maraming salamat sa mga kaganapan ngayon. Lumabas tayo at mag-usap. Pagkatapos magsalita, inilabas niya si Renan Garrison sa pribadong villa. Dahil sinada ito ni Daylan. Ngunit kailangan kong banggitin na halatang naiintindihan niya ang isa pang layer ng kahulugan ni Daylan Ember. Dapat alam mo na siya ay abala para sa kanyang lolo ngayon, ngunit ang kabilang partido, si Renan Garrison Gao, kahit sino pa ang tinitingnan ng kabilang partido, palagi siyang natutulungan. Natural, kailangan din nila ang kanilang pamilyang Mon na isaisip, huwag kalimutan, maging malapit at maging malapit. At kung malalaman ni Renan Garrison, ang lalaking nasa edad na 30s na nasa harap niya ngayon ay talagang ikatlong henerasyon ng pamilya Mon, isa sa nangungunang pulang pamilya sa kabisera, at apo ni Mr. Mon. Hindi ko alam kung ano ang ikakatuwa niya. Kung tutuusin, huwag mo siyang tignan ngayon sa Banuan, napakagaling niya, tulad ng pinakamayamang grupo ng lungsod, ngunit ang pagtingin sa buong bansa, pagtingin sa kabisera, hindi siya umutot. At kung maaari niyang hayaan siyang umakyat sa mataas na sangay ng pamilya Mon, kung ano ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang magpaliwanag ng labis na katarantaduhan. Sa makatuwid, pinadalhan siya ni Daylan Ember ng magandang regalo kay Renan Garrison ngayon. Ito ang kanyang pinakamagandang regalo. Dr. Ember, hindi ba kailangan ko itong iwasan? Pagkalabas nilang dalawa, hindi napigilan ni Luther Drake na magsalita. Hindi mo na kailangan. Luther Drake, pabor ka?
habarin mo ang damit ng matanda at umupo sa silindro. Sabi ni Dalen Ember, habang pinoproseso ang mga medicinal material sa tabi ng cylinder. Okay. Nanlamig ang ekspresyon ni Luther Drake nang marinig niya ang mga salita, pagkatapos ay binigyan niya ng isang kindat ang matanda, at pagkatapos ay nakita niya itong nakayakap sa silindro. Ito ay inilalagay sa pinakasentro ng silindro sa anyo ng isang cross-seating. Matanda, baka hindi komportable mamaya, kaya tiisin mo. Saglit na nagtago si Dalen Ember at nagpaikot-ikot, at sa wakas ay pinaghalo ang ilan sa mga panggamot na materyales na inihanda ni Renan Garrison sa isang madilim na berdeng plaster. Unti-unting inilapat sa katawan ng matanda. Dapat kong sabihin na kahit huli na ang lahat, ang merito ng matanda ay kahanga-hanga pa rin, at dapat siyang humanga mula sa puso. Anong uri ng mga sugat ng kutsilyo at mga butas ng bala ang ganap na napuno ng ricket body, at mayroon pang isang sugat na umaabot mula sa leeg, na tumatakbo sa buong gulugod, na ginagawang nanginginig ang anit na nakatingin lamang dito. Mahirap isipin kung paano siya nakaligtas noon. Gayunpaman, para sa isang sundalo, ito ay kaluwalhatian, ang pinakamataas na kaluwalhatian. Kahit papaano ay proud na proud ang ekspresyon ng mukha ng matanda sa kasalukuyan. Huwag kang mag-alala, kaya kong tiisin. Nang marinig ang mga salita ni Dalen, ang matanda ay ngumiti ng walang pakialam. Sa kanyang karanasan, ano ang hindi pa nararanasan? Matagal ko na itong minamaliit, at natural na matitiis ko ito ng buo. Hilera. Hindi nagtagal si Dalen nang marinig niya ang mga salita, at dahan-daang ibinuhos ang silindro sa linya ng tubig na hanggang dibdib. At nagtayo ng isang malaking kaldero na maaaring kumulo sa ibaba, nagbuhos ng tubig, pinakuluan ito ng dahan-dahan, at dahan-daang ilagay ang silindro dito. Paf! Paf! Sa tunog ng kumukulong tubig sa kaldero at sa silindro, hindi napigilan ng matanda na bahagyang sumimangot, at nagsimulang mamula ang kanyang balat. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya umimik, nagngangalit ang mga ngipin at tahimik na nagpumilit. Luther Drake, tulungan mo akong bantayan, huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin. Magsisimula na akong magbigay ng karayom. Si Dalen Ember ay nakatayo roon at nag-obserbo sandali, at sa wakas ay sinabi ng dahan-dahan at tame time, at lumabas na may mga gintong karayom, at pilak na karayom. Don't worry. Unless may makatapak sa bangkay ko, walang makakaistorbo sa'yo ngayon. Narinig ni Luther Drake ang mga salita, nanliit ang kanyang mga mata, at tahimik siyang tumayo sa pasukan. Parang estatwa. Phew, tapos gagawin ko. Huminga ng malalim si Dalen nang marinig niya ang mga salita, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay biglang naging hindi mapakali. Walang kabuluhan, kumislap ang malagatas na puting aura, at isang dampi ng malupit na enerhiya ang ibinuhos sa pilak na karayom sa kanyang kamay, na naging sanhi ng isang pula at asul na usok na tumaas mula sa kanyang buntot na nakikita ng mata. Na may isang swoosh, ang pilak na karayom ay bumaon sa dantian sa ilalim ng tiyan ng matanda. Humph! Biglang nanginig ang katawan ng matanda, na nakagawa ng bahagyang pigil na tunog. Ang galing ng karayom! Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Luther Drake na mamatla sa gulat, at sinundan ng malabo niyang mga mata ang matinding pagkabigla. Tulad ng sinasabi, ang mga layko ay nanunood ng saya, at ang mga eksperto ay nanunood sa pintuan. Sa kanyang mga kasanayang medikal, syempre makikita kung gaano katakataka at kakilakilabot ang kapangyarihan ng tila simpleng karayom ni Dalen. Ito ay karapat-dapat sa maalamat na karayom, na pumapatay at nagbabalik kay Yang, at talagang pinapatay nito ang kalangitan. Whoosh! Sa oras na ito, huli na para sabihin na, naglabas na si Dalen Ember ng gintong karayom, at gumamit ng bahagyang kakaibang pamamaraan. Nakatutok ang karayom, sa likod ng matanda, mga 2 sentimetro ang layo. Ang isang tiyak na punto ng acupuncture na karaniwang itinuturing na bawal ng mga doktor ay malalim. Makaalis ka. Ito. Nang makita ito, hindi napigilan ni Luther Drake na lumiit ang kanyang mga mag-aaral, at huminga ng malalim. To know that acupuncture point, even he wouldn't dare to go down,
kasi at least 9 ang chance ng kamatayan sa 9th floor, ito, masyadong low di ba? 238. Kaldero man o tubig sa silindro, kumukulo na ang tubig na kumukulo na. Kung ang isang normal na tao ay pumasok at damakit ito, malamang na matuklasan niya ang kanyang balat, lalo pa ang isang matandang tulad ni Mr. Moon, na ang katawan ay ganap na matanda, ang uri ng sakit. Ang pagpapahirap ay hindi mailalarawan sa mga salita. Ngunit kahit na ganoon, ang matanda ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin nang walang anumang reklamo, at hinayaan si Dylan Ember na maglagay ng karayom sa kanyang sarili. Kailangang magbuntong hininga ang mga tao na ang kanyang kalooban ay mahirap, siya ay talagang sundalo. General. Matanda chief, kailangan mong magpigil. Hanggat pagtitiis mo, baka magtagumpay ka. Hindi napigilan ni Luther Drake na bumulong sa kanyang sarili sa kanyang puso. Whoosh! Si Dylan ay pawis na pawis, at ang isa pang karayom, ay tumagos sa balat ng braso ng matanda ng may mahusay na katumpakan, malalim na tumagos sa isang napakamapanganib at bawal na acupoint. Sa mga normal na panahon, kahit na ang isang pantas ng Southern Medicine tulad ni Luther Drake ay kailangang mag-isip tungkol dito ng mahabang panahon kapag nahaharap sa isang mapanganib na punto ng acupuncture, at hindi manggahas na magbigay ng acupuncture. Ngunit sa oras na ito at ngayon, kumuha si Dylan ng 8 sunod-sunod na karayom, ngunit ang mga karayom, ay nakamamatay. Ang mga karayom, ay ang uri ng mga patay na lugar na hindi kailanman maiisip mga tao. Nagdulot ito ng pagbara ng puso sa kanyang lalamunan, at kasabay nito, ang isang buntong hininga ay ipinanganak din. Ito ay karapat-dapat na maging maalamat na karayom, na nilikha ni Bayanzo sa buong buhay niya, at ito ay karapat-dapat na maging isang paraan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Kung maaari itong maging matagumpay, ito ay ganap na imposible. Humph! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang temperatura ng tubig ay talagang napakataas. Kahit na mayroong isang espesyal na plaster na ginawa ni Dylan upang protektahan ang katawan ng matanda, ang mataas na temperatura at pagpapahirap ay patuloy pa rin sa galit na pinupunit ang mga ugat ng matanda, na nagpaparamdam sa mga tao ng kaunting ulirat. Tumayo ka. Ang mga ngipin ay unti-unting nagiging hindi mapigilan. Nang makita ni Luther Drake ang eksenang ito, hindi napigilan ni Luther Drake na biglang paliitin ang kanyang mga mag-aaral, na pagtanto na ngayon ay umabot na sa pinakamahalagang oras, ang buhay at kamatayan ay itinakda ng tadhana. Matanda, ibibigay ko na ang huling injection. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dylan Ember. Ang matandang lalaki, na nasa ulirat, ay narinig ang mga salita ni Dylan, at ang kanyang namumula na mukha ay hindi naiwasang bumalik sa normal na kulay, na nagpapanggap na kalmado at okay, at paos na sinabi, "Bata, huwag mag-atubiling gawin ito. Anyway, ito ay isang kamatayan sa parehong paalang at patayo, at bukod pa, ang buhay ni Aymundong Tian ay napakahirap, maging ang Diyos, hindi madaling tanggapin ha." Oo nga matanda, bayani ka sa isip ko. Isipin mo ang nakaraan mo, hindi ka ba magnanakaw? Hindi ka natatakot sa kanya, naglakas loob siyang kitilin ang buhay mo. Maglagay ng isang ngiti. Ang kanyang mga salita ay hindi tauteng o walang kaparirikon, ngunit talagang naisip niya iyon sa kanyang isip. Ang mga makakaligtas sa panahong iyon, bayani man o bayani, ay karapat-dapat na igalang. Dahil iyon ang kumakatawan sa rurok ng magulong panahon na iyon. Ito ang pinakamataas na upuan ng isang panahon. Hahaha, tama. Sino si Lao Tzu? Si Mundong Tian yan. Magnanakaw lang, naglakas loob kang kitilin ang buhay ko. Nang marinig ang mga salita ni Dylan, ang matanda ay talagang nasasabik, at ang kanyang katawan ay tumatanda sa kawalan ng ulirat. May nanginginig na hininga mula sa inner surging, na naging dahilan upang biglang lumiwanag ang mga mata ni Dylan. Ngayon na. Hawak niya ang isang pilak na karayom, sa kanyang kamay, na nagdidilig ng espiritual na enerhiya. At sa susunod na sandali, isang matalim na kaningningan ang bumungad sa kanyang mga mata, at ang mahinang gatas na puting kinang sa pagitan ng mga daliri ay sumasalamin sa pilak na karayom.
Sa paghila ng Kanpeter Leary, isang pilak na sinag ang tuwid at tumpak, na tumagos mula sa tuktok ng ulo. Pumunta sa Tianling Terrace, ang bahay ng matanda. Pum! Kaagad pagkatapos, isang hindi maipaliwanag at malakas na hininga ang bumuga mula sa katawan ng matanda, na nagparamdam sa mga tao ng matinding sigla. Tapos na, successful na. Sa edad at kalmado ni Rao Yixen, hindi niya maiwasang manginig at bumulong sa sandaling ito. Nagtagumpay, talagang nagtagumpay. Ito ay nagbabanta sa buhay. Ito ay hindi ka panipaniwala. Oo, tagumpay, ngayon. Narinig ni Dylan ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ngunit nang sumunod siya ay natigilan, at bumagsak sa lupa na parang pagod, na gumawa ng isang putok. Dr. Ember. Anak. Walang oras na mag-react ang 10 taong gulang na lalaki, ngunit nakita niya ang matandang lalaki sa silindro na nagsuot ng kanpitermet at tumayo. Chief, pwede ka bang tumayo? Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Lao Drake na mabigla, bumuka ang kanyang bibig. Dapat mong malaman na wala pang kalahating minuto ang nakalipas, ang matandang hepe ay paralisado pa rin, at imposibleng tumayo, ngunit ngayon. Oo, kaya akong tumayo. At para akong nabuhay muli. Hindi napigil ang mapabuntong hininga ang matanda, at agad na binuhat si Dylan Ember na pagod at nakomatos, at naglakad papunta sa kwarto sa villa. Pagod na pagod siguro siya. Nahihiya talaga ako, kung hindi dahil sa akin. Sinisi ng matanda ang sarili. Old Chief, I don't agree with your point of view. Naniniwala ako na para kay Dr. Ember, para personal mamuno ng ganoong milagro, dapat sobrang excited siya, sobrang excited. Gayunpaman, nakangiting sabi ni Luther Drake. Malinaw, bilang isang doktor, mas naiintindihan niya ang lahat ng iniisip ni Dylan Ember. Ang kakayahang personal na manguna sa gayong mahimalang pagpapagaling, kung siya si Luther Drake, kahit mamatay siya, hindi siya magsisisi. Talaga. Pero sa bagay, may utang na loob ako sa binatang ito. Napangiti ang matanda nang hindi nakakumbinsi nang marinig ang mga salita, at pagkatapos ay biglang sinabi ng same time. Tama, siya, si Mundong Tian, ay may utang sa binatang ito ng kanyang buhay. Broken bar. Pagkatapos ng ganoong araw at gabi, hindi namamalayan ni Dylan ang kanyang inaantok na ulo, at sa wakas ay nagising sa pagkatulala. Gulo, ang ganoong tunog ay nagmula sa kanyang tiyan, isang hindi matiis na gutom ang nagmula sa kanyang katawan, at hindi niya napigilan ang pag-ungol sa kanyang sarili, nagtagumpay ka ba? Ako ay gutom na gutom. Mr. Ember, gising ka na ba? Sa sandaling ito, isang nagulat na boses ang nagmula sa gilid. Nakita ko na personal na nakatayo sa tabi ng kama si Luigi Mon, ang apo ng matanda. Matapos siyang makita sa loob ng isang araw at isang gabi, sa wakas ay nagising si Dylan, na may pagtataka sa kanyang mukha, at agad na inabot ang kanyang kamay upang tulungan si Dylan na bumangon. Mr. Ember, gusto mo bang kumain muna, isang araw at isang gabi ka na natulog? Sabi ni Luigi Mon habang pinapakain si Dylan Ember ng pagkaing nakalagay sa tabi ng bintana. Ako na mismo ang gagawa. Nang makitang sinadya ng kabilang partido na pakainin ang kanyang sarili, mabilis na iniunat ni Dylan ang kanyang kamay at kinuha ang pagkain, inilagay ito sa kanyang bibig para kainin, at nakangiting nagtanong, Brother Mon, dapat bang maayos ang matanda? Naalala niya bago siya nakoma, tila matagumpay niyang naisagawa ang huling shot ng nakamamatay na karayom. Mukhang naging successful naman di ba? Well, Mr. Ember, gumaling na ang lolo ko, at kayanan niyang maglakad tulad ng isang normal na tao. Napakalusog niya. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi alam ng aming pamilyang Mon ang gagawin. Tumayo si Luigi Mon at yumuko ng malalim kay Dylan Ember. Dapat mong malaman na ang matanda ay ang Optimus Prime at Dinghai Shenzhen na ipinangako nilang isakripisyo. Kung magka-problema, natural na magkakaroon ng malaking problema ang kanilang pamilya Mon. Buti na lang at maayos na ang lahat, at matagumpay na nailigtas ni Dylan Ember ang matanda.
Ito ay isang henyong doktor, isang tunay na henyo na doktor. Ayos lang. Nasaan na ang matanda, dalhin mo ako para makita. Nakahinga ng maluwag si Daylan Ember nang marinig niya ito, at naglagay ng pagkain sa kanyang bibig, dahan-daang bumangon, at handang tingnan kung ano ang kalagayan ng matanda. Mr. Ember, ang katawan mo. Kagigising mo lang, gusto mo bang huminto sa pagkain at magpahinga sandali? Nang makita si Daylan na casual na tumayo mula sa kama, hindi maiwasan ni Luigi mo na mag-alala. Dapat mong malaman na bilang isang nangungunang eksperto sa medikal, syempre naiintindihan niya na kailangan ni Daylan ng higit na pahinga sa sitwasyong ito, kung hindi, malamang na mangyari ang mga sekwelae. Well, don't worry. Ibang-iba ang physical fitness ko sa ordinaryong tao, kaya nakakakain ako ng kahit anong gusto ko. Tsaka hindi naman sa panlasa ko ang mga bagay na ito. Nakangiting sabi ni Daylan. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang likas na antas ng powerhouse, na may pang-apat na antas ng pagsasanay sa chi at isang malakas na kakayahan sa pagbawi, natural na imposible para sa kanya na magkaroon ng maraming problema. Okay then. Please come with me Mr. Ember, nasa hall pa si Lolo at yung iba pa. Tumango si Luigi mo nang marinig niya ang mga salita at inakay si Daylan Ember palabas. Dr. Ember, gising ka na ba? Bago silang dalawa ay nakarating sa bulwagan sa unang palapag ng bilya, nakarinig sila ng sunod-sunod na mabilis na yabag, at si Luther Drake ay lumitaw sa pintuan, na parang narinig niya ang kanyang mga yabag at nagmamadaling lumapit sa kanya. At hindi lang siya, mabilis ding sumulpot ang matanda sa larangan ng pangitain, na baka sa mukha ang pagkasabik. Matanda, magaan ang loob ko na makita ang kalagayan mo ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, sa kalagayan mo ngayon, maaari kang mabuhay kahit 1.5 taon. Nakatingin sa excitement at kulay rosas na kulay sa mukha ng matanda, si Daylan ay dumilat. Tiningnan niya ito gamit ang kanyang mga mata, at agad na tumawa. Maliwanag, ang oras na ito ay malinaw na ang pinakamahusay na kinalabasan. Ang espiritu at lakas ng matanda ay nakabawi ng husto, ang kanyang mukha ay namumula, at siya ay puno ng sigla. Tingnan mo ito, maaari siyang makakuha ng hindi bababa sa 1.5 taon. Hindi salamat sa iyo, binata, na ako'y nabuhayan ng loob. Mayroon akong araw na ito, matanda. Kaya kung tumayo at maglakad muli, at kahit ang aking diwa ay hindi pa gaanong maganda sa loob ng mahabang panahon. Ngunit kumusta ka? Ngayon. May problema ka ba kahapon? Don't worry, old man. It's not that you don't know my background. It's okay for this little situation, medyo gutom lang. Hinawakan ni Daylan ang kanyang ilong at sinabi. Talagang medyo gutom na siya, halos makakain na siya ng ilang baka. Hahaha, ayos lang. Ayos lang. Nagkataon lang na malapit na ang hapunan. Little Saner, ipaalam mo kay Reed Trump at hayaan mo siyang maghanda. I'll have a few drinks with Reed Ember in the evening. Nakangiting narinig ng matanda ang mga salitang sinabi. Umiinom. Lolo, kagagaling mo lang sa isang malubhang karamdaman. Uminom ba ng kaunti? Natigilan si Luigi mo nang marinig ang mga salita, medyo nag-aalala na ang katawan ng matanda ay hindi makainom, at pagkatapos ay tumingin siya kay Daylan Ember sa kanyang mga mata para sa tulong at pagtatanong. Napangiti si Daylan nang marinig ang mga salita, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Brother Moon, huwag kang mag-alala. Ang matanda ay nasa mabuting kalagayan na ngayon. Maliban kung ang alak ay lason, hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi biro. Ang kalusugan ngayon ng matanda ay masasabing mas mabuti kaysa sa binata kaya naman umiinom lang siya, hindi umiinom ng lason, kaya hindi na niya kailangan pang matakot. Don't worry. Okay, that's fine. Dr. Ember, Lolo, Luther Drake, tatawagan ko agad si Uncle Trump. Narinig ni Luigi mo ng mga salita ni Daylan Ember, kaya walang dapat ipag-alala, kaya agad siyang pumunta sa telepono nang may pagkamanhid. Obviously, sa isip niya ngayon,
ang bulaklak na sinabi ni Dalen Ember ay ganap na decree na talagang totoo. 239 ang pananabik ni Mayor Holmes. Teka, o kaya'y tawagan din ni Secretary Trump si Mayor Holmes. Isa sa kanila ang no. Isa na pinuno ng lungsod at ang isa naman ay ang no. Dalawa na pinuno ng lungsod. Dapat silang dalawa ang pumunta para tanggapin ng personal ang mga matatanda. Huwag kang makialam ang mga patakaran. Nang lalabas na si Luigi Mon para tumawag sa telepono, biglang sinabi ni Dalen Ember. Mayor Holmes. Nagulat si Luigi Mon nang marinig niya ang mga salita. Galing siya sa kabisera, kaya natural na hindi niya alam kung sino ang mayor ng Banuan City, at bago pa man iyon, hindi siya interesadong malaman. Well, si Mayor Holmes ay si Troy Holmes, ang mayor ng lungsod na ito. Siya at ako ay may magandang relasyon, kaya gusto ko silang ipakilala sa mga matatanda. Nakangiting sabi ni Dalen. Sobrang prangka ng sinabi niya, hindi siya nagdahilan, sinabi niya ang totoo. Dahil sinabi mo na, Dr. Ember, kung gayon hindi ko maalis ang iyong kabaitan sa akin bilang isang matanda. Little Saner, hayaan mong tawagan din ni Reed Trump ang alkalde na si Holmes, napakasikip. Natawa ang matanda nang marinig ang mga salita. Daan. Malinaw, ang mabuhay sa kanyang edad ay itinuturing na isang matandang lalaki, at natural na naririnig ko ang prangka na kahulugan ng mga salita ni Dalen. Sa orihinal, nang dumating siya sa Banuan sa pagkakataong ito, ayaw niyang istorbohin ang mga lokal na opisyal, ngunit dahil ito ang intensyon ni Dalen, syempre wala siyang pakialam, magagawa niya ang anumang gusto niya. Anyway, good spirit din siya ngayon, maingay at masigla sa maraming tao. Sa ganitong pag-iisip, tinapik lang ng matanda ang kanyang ulo at sinabing, kaya, Reed Ember, bakit hindi mo na lang tawagan si Humphrey? Ang batang iyon ay dati kong mga crony at hindi ako nagkikita sa loob ng maraming taon. Alam kong pumunta ako dito at hindi nagpaalam sa kanya, dapat ako ang sisihin ko. Humphrey. Natigilan si Dalen nang marinig niya ang mga salita, ito ay. Halatang hindi niya alam ang tunay na pangalan ni Chief Luo. Ito ay si Humphrey mula sa iyong Flying Leopard, Humphrey Lord. Paliwanag ng matanda. Humphrey Lord? Matandang lalaki, si Chief Luo ba ang tinutukoy mo? Siya ba ang matandang crony mo? Medyo nahiya si Dalen matapos marinig ito. Okay, don't call me the old man. It sounds very uncomfortable. Ako na ang bahala sa matanda. You can call me Grandpa Moon or Grandpa Moon in the future, how about it? Napapikit si Lolo Moon sa bibig. Magalang ang matanda at ang matanda, ngunit palaging medyo hilaw ang kanilang pakiramdam, kaya mas mabuti ang matanda. Siyempre, kung papayag si Dalen na tawagin siyang Lolo Moon, natural na magiging mas mapagmahal ito. Kinder. Kung ganoon nga, mas magiging magalang ako kaysa masunurin. Lolo Moon. Nakangiting sabi ni Dalen Ember. Isang karangalan para sa kanya na tawaging lolo ang naturang matandang bayani. Matanda Chief, tatawagan ko si Humphrey. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Luther Drake na ngumiti ng bahagya, at tinawagan si Chief Luo. Halatang naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng matandang pinuno. Sabi nga sa kasabihan, mas mabuting pamahalaan na ng mga opisyal ng county ngayon. Dahil nilayo ni Dalen na suportahan at pahalagahan si Troy Holmes, ang alkalde ng Banuan City, dapat niyang sundin ang tubig at damdamin ng tao hanggang sa wakas at tawagan si Humphrey, ang lokal na ahas sa 3 lalawigan ng Lingnan. Bagamat ang batang ito ay nasa pag-iisa na ngayon, siya ay dating commander ng rehiyong militar ng Lingnan, at nandoon pa rin ang kanyang pundasyon, kaya't higit pa ito sa sapat na tumulong sa pag-aalaga ng isang alkalde ng lungsod sa antas ng prefecture sa lugar ng distrito. Kung bakit sinasabing ito ay isang magandang relasyon. Ito ay talagang napakasimple. Si Dalen ay personal na ni-recruit ni Humphrey para makapasok sa Flying Leopard, hindi pa banggitin na ang kanyang talento sa martial arts ay napakakabigani, isang congenital sa kanyang 20s, tinitingnan niya ang mukha ng Buddha sa halip na ang mukha ng monghe, tama ba?
Ang pinuno ni Humphrey, na biglang nakatanggap ng balita, ay natural na nasa sabik, at walang pag-aalinlangan, agad niyang ibinaba ang lahat sa kanyang mga kamay at sumugod patungo sa banuan. Hayaan mong sumama din si Troy Holmes sa'yo. Sa kabilang panig, si Zayden Trump, na nakatanggap ng tawag mula kay Luigi Mon, ay halatang natigilan, at hindi sinasadyang nagtanong ng may pagdududa. Dapat mong malaman na sa kanyang ranggo at katayuan bilang Troy Holmes, hindi siya kwalipikadong makita ng personal ang matanda. Hindi lamang iyon, kahit siya Trumpkan, kung hindi dahil sa katotohanan na silang dalawa ay magkamag-anak, sa kanyang kasalukuyang katayuan, ang kalihim ng isang prefecture level na lungsod sa lugar ng distrito, ay medyo hindi kwalipikado, ngunit ngayon. Ito ang ibig sabihin ni Mr. Ember. Noong una, sinabi lang ng lolo ko na hayaan si Tio Trump na pumuntang mag-isa para tumulong sa paghahanda ng hapunan, ngunit biglang sumingit si Mr. Ember, sinabing gusto niyang ipakilala ang mayor na si Holmes sa kanyang lolo. Ipinaliwanag ng Moon Festival. So it seems that Mr. Ember is really a man of friendship. Ang swerte talaga ni Lau Holmes. Hindi napigilan ni Secretary Zayden Trump na mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita, at agad na ibinaba ang telepono. Pauwi na sana si Troy Holmes mula sa trabaho ng Banuan City Government Building, nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Secretary Zayden Trump. Secretary Trump. Bahagyang nagulat si Troy Holmes nang makita niya ito. Iniisip na ang kabilang partido ay may mahalagang gagawin sa kanya, at agad na sinagot ang telepono ng walang pag-aalinlangan, mayroon ka bang anumang utos mula kay Secretary Trump? Ikaw. Malinaw, sa kanyang opinyon, ang pagtawag sa kanya ng personal bilang kabilang partido, ito ay malinaw na may mahalagang bagay na nangyari, at hindi maiiwasan na siya ay solemn. Hindi ko ito inutusan, ngunit kailangan mong pumunta sa akin ngayon din. Pumunta si Mr. Mon sa Banuan. Ngayong gabi ay mag-aayos tayo ng mas tahimik na lugar at anyayahan siya sa hapunan. Bahagyang nasasabik si Secretary Zayden Trump sa telepono. Dahil sa tunog, bahagyang natigilan si Troy Holmes. Mr. Sino si Mr. Mon? Natigilan si Troy Holmes nang marinig niya ang mga salita, halatang hindi siya nag-react. Anong sabi mo, yung galing sa kabisera at kilala bilang undefeated lion, noon? Sinabi ni Kalihim Trump sa isang kahangahangang tono. Hoy, ano? Jew, si Hepe talaga. Paano napunta ang matanda niya sa Banuan, at sa gabi, kami, gusto naming mag-dinner. Ang kabilang partido ay hindi napigil ang makalanghap ng malamig na hangin bigla, ang kanyang ekspresyon ay agad na nag-vibrate, at ang kanyang mga salita ay medyo hindi pabor. Oo, dapat mong malaman na ito ay si G. Moon, ang pinuno ni G. Moon. Ngayon, isa sa mga nabubuhay na elder ng matayog na puno sa buong South Fall, ang dating undefeated lion, ay talagang pumunta sa Banuan, at kailangan niyang hilingin kay Troy Holmes na mag-ayos ng hapunan ngayong gabi. Ito ay tulad ng isang panaginip, ito ay hindi ka panipaniwala sa kanya. Okay, huwag mong lagyan ng ginto ang mukha mo. May sakit ang matanda at pumunta siya sa Banuan para makita si Mr. Ember. Kung ngayon lang binanggit ni Mr. Ember ang pangalan mo, wala kang pagkakataon ngayong gabi, understand? Paalala ni Trump Secretary Q Trump matapos marinig ang mga salita. Iyon. Hindi ko inaasahan na kilala pa ni Mr. Ember ang matandang hepe na si Mon. Talagang karapat-dapat siyang maging isang henyo ng lungsod, isang pambansang ekspertong doktor. Ngunit si Secretary Trump, ang pagdating ng matandang hepe sa Banuan ay isang malaking nararapat lamang na iulat natin ito sa mga pinuno sa probinsya. Si Troy Holmes ay lubos na nagpapasalamat kay Dalen noong una, at pagkatapos ay naisip ang mga pinuno sa lalawigan, halimbawa, ang tagapagtaguyod ng mga matataas na opisyal ng Sawyer sa likod niya. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Secretary Zayden Trump, at sa wakas ay umiling at sinabing, ayaw ng matanda na mag-recruit ng mga tao, kaya't huwag na tayong magulo. Kung ito ay magdudulot sa kanya ng kalungkutan, hindi ito magiging katumbas ng pakinabang.
Bilang isang alyansa sa pamilyang Moon, ang pinakanamumukod tanging tao sa ikalawang henerasyon ng pamilyang Trump, natural na nauunawaan ni Biden Trump na ang mga pinunong may kaugnayan sa mga matatanda ay nasa ibang probinsya. Ngayon, ang mga pinuno ng lalawigan ng Jarlingnan ay walang gaanong kaugnayan sa mga matatanda, at marahil dahil dito, ang matanda ay hindi gustong mag-recruit ng mga guro, at tamad na mga abala. Naiintindihan ko. Tatawag lang ako para ipaalam sa'yo. Saglit na nag-alinlangan si Troy Holmes matapos itong marinig, ngunit maingat na sinabi. Well, alam ni Secretary Biden Trump kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido nang marinig niya ang mga salita. Nang makita ang mukha ni Daylan Ember, hindi na siya nag-abala, tumango siya at ibinaba ang telepono. Ha! Hindi ko inaasahan na ang isang mahirap na bundok tulad ng Banuan ay makakatanggap ng isang malaking tao tulad ni Mr. Moon. Alam mo, siya ay isang bayani ng panahong iyon. Gayunpaman, salamat kay Mr. Ember, kung ito ay, para sa kanya, wala akong biyaya na makapaghapunan kasama si Chief Moon. Kahit pagkatapos ibaba ang telepono, nahihirapan pa rin si Troy Holmes na kontrolin ang kanyang panloob na pananabik. Siyempre, mas nagpapasalamat siya kay Daylan. Kung hindi dahil sa casual na pananalita ni Daylan Ember, sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang Troy Holmes, hindi siya kwalipikadong kumain kasama ang marangal na matandang ulo na si Moon. At paparating na ang matanda, sinong opisyal ang ayaw makipagkita at makausap. Ayaw man ng matanda na mag-imbite ng mga tao na pumunta, may pagkakataon pa ring tumawag para ipaalam. Sa sandaling naisip niya ito, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial sa senior official na si Sawyer. Broken bar. Malinaw, ang marangal na matandang punong Moon ay dumating sa lugar at sa Banuan City ng personal. Kahit na hindi siya ang pinuno ng lalawigan ng Jarlingnan ng pangkat ng matanda, walang nang ahas na baliwalain ito. Lahat sila ay napaka-tense. Noong una, pagkatapos matanggap ang tawag ni Troy Holmes, nais ni Sawyer Jengcheng na pumunta sa Banuan para samahan siya ng personal, ngunit dahil sa mga salita ng matanda, ayaw niyang kumilos, kaya kinailangan niyang waksi ang iniisip sa kanyang isipan, ngunit mahigpit pa rin niyang ipinaliwanag ang panig ni Troy Holmes. Dapat nating aliwin ang matandang ulo na si Moon, lalo na sa mga tuntunin ng seguridad, dapat nating gawin ito ng maayos. Narinig ni Troy Holmes ang mga salita at agad na tinapik ang kanyang dibdib para mangako, at halos maglabas pa nga ng utos ng militar upang matiyak na magiging ligtas ang lahat ngayong gabi. Pagkatapos na may bahid ng pagkabalisa at walang kapantay na pananibik, pumunta ako sa lugar para kumain ngayong gabi. Green Bamboo Medicinal Kitchen ay ang pharmacy restaurant na binuksan ni na Jenny at Leroy. Uncle Holmes, nandito ka ba? Just in time? Let me introduce you. This is Grandpa Moon. Grandpa Moon, this is Arno. Dalawang parental officer in Banuan City, Mayor Troy Holmes and Holmes. Nakangiting pakilala niya agad. Mr. Moon, hello. Nice to meet you. Ako si Troy Holmes. Hindi mapigilan ni Troy Holmes na matuwa nang marinig niya ang mga salita, at mabilis na iniunat ang dalawang kamay patungo sa harapan, nang may paggalang. Iniunat ni Mr. Moon ang kanyang Troy Holmes, pagkatapos ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing natatawa, pakialam mo ba kung tawagin kitang Reed Holmes? I don't mind. I don't mind. Of course I don't mind. Agad na sabi ni Troy Holmes. Siyempre alam niya ang edad ng matanda ng kabilang partido, at least 40 or 50 years older than him. Sapat na ang maging lolo niya, huwag na lang siyang tawaging Reed Holmes. Naniniwala ako na ang mga taong makapagpapaganda ng mga mata ni Mr. Ember ay pawang mabubuting tao. Magsumikap, gumawa ng mabubuting gawa para sa mga karaniwang tao, gumawa ng mga praktikal na bagay, at magkaroon ng pagkakataong bisitahin ang kabisera sa hinaharap. Ngumiti ang matanda at tinapik si Troy Holmes sa balikat. Kalsada. Oo, hindi mabibigo ang organisasyon at mga pinuno. Tuwang-tuwa si Troy Holmes nang marinig niya ang mga salita at malakas na sinabi.
Kasabay nito, ang pinto ng silid ay itinulak mula sa labas, at isang tuwid na matandang lalaki na nakauniporme ng militar ay dahan-daang pumasok. Nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang taong ito ay walang iba kundi si Humphrey Lord. 240. Hello, Chief. Halatang tuwang-tuwa at masaya si Chief Humphrey ngayon. Dahil nakita talaga ni Daylan na bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, ito ang unang pagkakataon mula nang magkakilala siya. Nakasuot siya ng madilim na berdeng espesyal na uniforme ng militar sa kanyang itaas na katawan, at nakasuot ng ilang sinaunang kalawang na medalya sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya, saka siya nawalan ng malay, parang malabo niyang nakita ang magulong panahon ng digmaan, kasama ang hindi mabilang na martir at bayani. Ipaglaban ang paglaya ng bagong panahon at ang muling pagkabuhay ng bayan. Nang tumahimik ang lahat, si Humphrey ay naglakad ng dahan-dahan sa harap ni Mr. Moon, biglang tumayo ng tuwid at iwinagayway ang kanyang kamay, sumaludo, "Hello, Chief. You stinky boy. Come here. What are you doing?" Matalim ang conditioned reflex expression ni Mr. Moon, ngunit siya ay bahagyang natigilan, at pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay na may piping ngiti sa kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng masalimuot na alaala ng nakaraan. Kulay, umiling at ngumiti. "Kuya Chief, mahigit 10 taon na tayong hindi nagkikita. Ayos ka lang ba sa katawan mo?" Lumapit si Humphrey kay Mr. Moon nang walang iba, na para bang nagsilbi siyang pinagkakatiwalaang sundalo ng kalaban at binantayan ang kalaban sa mga taong iyon. Oo nga, mabilis talaga, mahigit 10 taon na ang lumipas. Kumbaga wala na masyadong natitira sa mga munting recruit mo noon. Habang bumantong hininga at bumubulong, biglang tumawa si Mr. Moon at sinabing, "Hindi ko na napigilan." Gayunpaman, salamat sa masigasig na tulong ni Red Ember, nabuhay muli ang mga dati kong buto. Akin siya. Tagapagligtas. Talagang napansin ni Humphrey si Daylan Ember nang pumasok siya sa banquet hall. Kung normal lang, siguradong siya ang unang makakapag-hello, ngunit malinaw na ngayon na ang matanda ang buong atensyon niya sa ngayon, kaya nang marinig niya si Moon pagkatapos ng mga salita ng matanda at ng matandang pinuno, "Ako." Nagulat. Daylan Ember, maraming salamat. Pagkatapos ay nakita niya itong bahagyang yumuko kay Daylan Ember. Sa kanyang opinyon, si Daylan ang tagapagligtas ng matanda, at natural na mabait din siya sa kanya na si Humphrey. Sino ang tumawag sa kanya na isang pinagkakatiwalaang sundalo ng matandang pinuno? "Huwag, Chief Luo. Mawawalan ka ng buhay. Si Lolo Moon ay isang bayani ng ating bansa, at may responsibilidad ako." Agad namang sinuportahan ni Daylan Ember ang kabilang partido at same time na sinabi. Halatang ganoon talaga ang iniisip niya sa kanyang puso, iniisip na ang matanda ay isang pambansang bayani at isang pambansang bayani, kaya kapag ang kabilang partido ay nangangailangan ng kanyang sariling pagsisikap, siya ay obligado na gawin ito, at natural na hindi na kailangang magpasalamat sa kanya. Okay, huwag kayong mag-ina, umupo ka na lang. Hi! Nga pala, Humphrey Lord, gumaling na ba ang tiyan mo, pwede ka pa bang uminom? Sanay na ako sa ganitong klaseng biyenan, salamat sa pagbitaw mo sa akin. Iwagayway mo lang ang iyong kamay. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, naalala niya kaagad na si Humphrey, ang kanyang matandang nasasakupan, ay tila nagkaroon ng mga problema sa tiyan nitong mga nakaraang taon at hindi makainom. Huwag kang mag-alala, matandang hepe, ito ay isang maliit na bagay. Ikaw at si Mr. Drake ay naririto ng personal. Kung hindi kita sasamahan sa pag-inom, ano ang mangyayari? Sinabi ni Humphrey na may magalang na ngiti kay Dr. Luther Drake. Lahat sila ay matandang kakilala. May sakit ka. Gayunpaman, nang marinig ito ni Mr. Luther Drake, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Alam niya na ang problema sa tiyan ni Humphrey ay medyo mahirap, dahil siya ay masyadong matanda, ang kanyang pisikal na paggana ay hangina, at ang mga lumang problema na natitira sa magulong panahon ng digmaan ay napakahirap gamutin, at maging siya ay hindi sigurado
Kung tutuusin, kahit na si Humphrey ay mas bata kay Mr. Moon at sa kanya, ngunit ngayon, dapat ay nasa 90s na siya, halos 100 taong gulang. Kung hindi dahil sa sarili niyang lakas bilang isang peak soldier, natatakot ako na hindi ko na kaya, hindi na ako mabubuhay ngayon. Bakit hindi ka umiinom? Hindi na tayo tulad ng dati. Mahalaga ang katawan mo, oy, tama. Napangiwi ang matanda nang marinig ang mga salita, ngunit tila naalala niya. Isang bagay, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang tumingin kay Dylan at tumingin doon. Lolo Moon? Don't worry. You can drink whatever you want. Maliit na problema lang ang sakit sa tiyan ni Chief Luo. After that, magre-resete ako ng ilang gamot para sa kanya at iinuman ito ng regular, ayos lang. Nang makitang tumingin ang matandang si Moon sa kanyang sarili, natural na naiintindihan ni Dylan Ember ang gustong marinig ng kabilang partido, at agad na sinabing nakangiti. Talaga. Nagulat si Chief Luo nang marinig niya ito. Alam mo sigurong ilang dekada nang bumabagabag sa kanya ang dati niyang problema, at alcoholic siya. Kahit hindi para sa pag-inom o pag-inom, syempre ito ang pinakamahusay na gumaling. Sabi ni Mr. Ember, totoo, dapat totoo. Ronaldinho, mukhang malulutas na ang dati mong problema, congratulations. Ang pinakanakakagulat na bagay ay narinig ni Luther Drake ang mga salita at agad na nagsalita ng nakangiti, nang walang kaunting pagdududa. Dapat alam mo na siya ang kilalang may-ari ng medical hall sa South Pole. Walang duda tungkol sa pagkakaroon ng Taishan Beido sa Domestic Southern Medicine Circle. Ngunit ngayon, ang sakit ni Humphrey, na kahit siya ay walang magawa, ay parang ordinaryong sakit sa tiyan sa bibig ni Dylan. Maaaring pagalingin, at wala siyang pagdududa, anumang mga pagtanggi, ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan na sa kanyang isip, ang mga medikal na kasanayan ni Dylan ay tiyak na higit na nalampasan ang kanyang Luther Drake. Ang tinatawag na master ay isang guro, kaya siya, si Luther Drake, ay lubos na kumbinsido. At lahat ng naruroon ay halatang matatalino. Naunawaan nila ang katotohanan ito, at agad na tumingin kay Dylan na may kaunting buntong hininga at pagkamangha. Isipin na lang na kahit ang marangal na Huaxie Medical Sanctuary na si Luther Droquedo, ay nahihiya sa kanyang mga kasanayang medikal. Ano ang ibig sabihin nito? Malinaw, hindi na kailangang gumamit ng anumang bagay na walang kaparerekan upang pagandahin ito. Ang apo ng matanda na si Luigi Mon ay palihim na sumulyap kay Dylan, at may bakas ng pagsamba sa kanyang mga mata. Oh, I. Thank you Mr. Drake. Dylan Ember, I have this problem, kaya ko talaga, no ba. Iiwan kita sa dati kong problema. Si Humphrey, ang pinuno ni Luo, ay natigilan saglit matapos marinig ang mga salita, at pagkatapos ay ang kanyang mukha na tuwang-tuwa na nakatingin kay Dylan daw. Huwag kang mag-alala, Chief Luo, hindi malaking problema ang iyong karamdaman. Mabilis at malakas na sabi ni Dylan Ember. That's good, mukhang malasing tayo ngayong gabi. Luther Drake, bakit wala kang dalawang inumin ngayong gabi? Don't tell me anything to stop. Tumawa ng malakas ang matanda. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakainom ng ganito, at pamilyar pa rin siya sa mga taong iyon noon, na sinasamahan siya sa gutay-gutay ng digmaan at itinali ang kanyang ulo sa sinturon ng kanyang pantalon ay hindi mahalaga, yung sabay na uminom. Paanong hindi siya masyadong excited, hindi masyadong masaya? Don't quit, drink, eat. Nang marinig ito, ngumiti si Luther Drake ng pilit at umiling, ngunit hindi pa rin siya tumanggi. Ngunit ang iyong katawan, matandang pinuno. Biglang naalala ni Chief Luo ang bagay na ito at hindi napigil ang magtanong. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Old Man Moon na may naiinip na tingin sa kanyang mukha, na nagsasabing, sabi ko, nalilito ka ba? Iniligtas pa nga ni Red Ember ang buhay ko, uminom ka lang ng alak. Ano, hindi ito ay piraso ng cake? Totoo yan? Lagi akong nalilito, laging nalilito. Hahaha.
Napangiti ng nakakahiya si Chief Luo nang marinig ang mga salita, at agad na tumawa at sinimulan ang tunay na hapunan. Ngayong gabi, bagamat walang gaanong tao dito, 7 o 8 lang, ngunit ito ay tiyak na matatawag na top configuration sa buong South Pole at maging sa mundo. Ang matandang si Drake, at ang ulo ni Luo. Kahit sino pa sila, namumukod-tangi ang taong kayang gawin ang malaking lindol ng 3 yumanig, lalo na ang matandang si Moon, na isa sa mga natitira. Matatanda ng matayog na puno sa bansa. At ang mga ganitong karakter, tinatayang wala ng 4 o 5 tao sa South Pole. Ano ang ibig sabihin nito, hindi na kailangang sabihin pa. Sa makatuwid, tila ang kalihim ng lungsod ng Banuan na si Zayden Trump, Mayor Troy Holmes, at maging si Luigi Moon, isang makapangyarihang eksperto mula sa ospital ng Zehe na may background, ay hindi mahahalata sa paghahambing. Maliban sa amin sina Daylan at Ember Dashaw. Sa pag-iwas sa kanyang edad, tiyak na maituturing siyang ang taong katulad ng 3 iyon, kahit nakasama si Mr. Moon sa wine table ngayong gabi. Dahil nasa good mood siya, kaya niyang bumitaw. At dahil ang lahat ay walang pag-aalinlangan tungkol sa hindi pag-inom, ang gabing ito ay ganap na nakakapresko at masaya, kahit si Daylan ay medyo lasing, pabayaan ang ibang mga tao. Sa ganitong paraan, hindi matatapos ang pagkain na ito hanggang 10:00 man lang ngayong gabi. Ciao Ember, samahan mo akong maglakad. Nang matapos ang handaan ay biglang nagsalita ang matanda. Tara na. Natigilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, pagkatapos ay tumango ng nakangiti at sinabing, okay. Pagkatapos mag-usap, lumabas ang dalawa sa Peony Hotel na nakangiti at nauuna ng isang hakbang sa iba. Mr. Drake, gusto mo bang magpadala ng ilang tao para protektahan ang matandang hepe ng palihim? Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang magtanong ni Humphrey. Dapat mong malaman na ang pagkakakilanlan ng matandang pinuno, si G. Moon, ay hindi karaniwan. Okay, huwag kang masyadong kabahan. Ikaw mismo ang nag-imbite kay Dr. Ember sa organisasyon, hindi mo ba alam ang lakas niya? Ngumiti si Luther Drake at iwinagayway ang kanyang kamay, pagkatapos ay bahag Brian niyang ilisan, pero para sa kaligtasan, palihim akong sumusunod. Maaari kang bumalik muna. Nagsasalita si Luther Drake nang bigla siyang nawala sa harap ng lahat. Hindi maiwasan ni Troy Holmes na mapatingin sa kawalan. Siya? Ito? Iyon? Paano siya nawala? Si Troy Holmes, na medyo lasing, ay hindi napigil ang mapasigaw. Si Old Luther ang bodyguard ng matandang lalaki. Dapat kilala mo ang sinaunang martial artist, di ba? Siya ay isang napakalakas na sinaunang martial artist, kaya hindi nakakagulat. Sa tabi niya, sinabi ni Zayden Trump, na medyo lasing din, na punong-puno ng alak. Kaya pala. Natauhan si Troy Holmes, bahagyang umiling at tumango. Kasabay nito, ang matanda at si Daylan ay naglakad ng medyo malayo. Naglakad sila sa ilalim ng siksik na lilim ng sikat na ekolohikal na parke sa Central District, na naramdaman ang bahagyang mahalumigmig na hangin sa gabi. Biglang nagtanong ang matanda, Batang Ember, ano ang plano mo sa hinaharap? Naisipan mo na bang pumunta sa kabisera? Plano. Pupunta sa kabisera. Natigilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, pagkatapos ay umiling siya ng may ngiti at sinabing, sasabihin sa iyo ni Lolo Moon, ayaw kong pumunta sa kabisera, dahil ang aking ugali ay napakabata at hindi nararapat. Masyadong bata. Nang marinig ni G. Moon ang mga salita ni Daylan, halatang natigilan siya, at pagkatapos ay tulala siyang umiling, at nakangiting sinabi, alam kong tatanggihan mo ako. Ngunit kalimutan mo na, napakagulo talaga ng kabisera, hindi ba? Okay lang na makisali sa ganoong uri ng vortex. Hihilingin lang ng panig ni Humphrey Lord na mag-ingat ka, ang anak ni Humphrey Lord ay medyo magulo at mahirap pakitunguhan. Lolo Moon, kilala mo rin ba si Humphrey Lord? Nagulat si Daylan nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na makilala ng kabilang partido si Humphrey Lord. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.